I did not expect that they're gonna go this hard on Inday Sara. To be honest, I did not see this coming. To the point na magkakampihan ng mga pinks at saka ng mga reds. Yung mga Marcos at yung mga dilaw. Actually, akala mo parang telenovela lang. Na literal na it came to life, which is a very scary thing, no? But yeah. Do you wish sana mas maging aggressive si Sara to fight back? For quite some time, inisip ko to na parang dapat yata lumaban yung mga Duterte, maging mas aggressive sila sa pag-push back, yung mga ganyan-ganyan. Kasi at the moment, hindi na nga sila lumalaban, pero ginagamit yung lahat ng resources against them Ako, ang importante sa akin is that Inday is going to realize that she has to run as president. Yung hindi niya na tayo maaartihan na, ay hindi ayokong tumakbo, yung hindi pa ako handa yung mga ganon. Because of what is happening, mukhang malinaw na tanggap na ni Inday na kailangan niya talagang tumakbo bilang presidente sa 2028. Sa ngayon, yun yung pinakamatinding fight back na kailangan ko sa kanya. Yeah, I agree with that, Miss Joey. Actually, ang ko naman din dyan, no, yung combative. I mean, as it stands, problema kasi, any form of aggression, super weaponized kapag may reaction si Sara. Yun yung niya parang pakiramdam ko na yun yung disadvantage to having a reactive attitude pagdating dun sa mga atake nila, no? So parang ang inaano ko talaga parang tinetemper niya lang din talaga yung sarili niya na hopefully this will come to pass and then there will be a time of reckoning. At least yun yung ideally, yun yung naiisip ko, no? Kaya parang ang kailangan ni Inday ngayon really is to survive this. Basta ma-survive ni Inday itong mga, kumbaga parang hindi kailangan ni Inday na lumaban ng bonggang-bongga. Hindi niya kailangan maging sobrang aggressive. Ang kailangan niya, ubusin niya yung bala ng kalaban. And I think, pagdating dun sa puntong yon, she's doing it really, really well. Kasi hindi naman natitinag yung ratings ni Inday Diba? Yeah. Hindi natitinag yung yung popularity niya, yung approval rating niya, hindi naman natitinag All she needs to do is to survive this. And once she survives the attacks, we're good by 2028. Ganyan. Tingnan nyo. Sobrang wala silang mabato kay Inday. Ang binabato nila, recycled yung confidential fund. Wala rin silang mabato kay PRRD na, di ba hindi na nga kumagat yung Duterte pasiste? Kasi parang, tangina paano naging Duterte pasista andan din ang pambababoy na ginawa niyo kay PRRD nung presidente siya, wala siyang ginipit na vlogger, wala siyang ginipit na mga critics niya, 'di ba? Wala mang ginipit na critics si PRRD noon. For some, they are going to look at it as a weakness siguro kasi nga sobrang disente ng mga Duterte 'Di ba Inday would not even call for BBM resign. Yeah. 'Di ba? Hindi siya mag-stoop that low I mean, sa kanya parang low blow na yun actually. Parang let the people decide kasi the people is the sovereign decider of all things considered regarding the Philippines Yeah. Totoo. And siya at yung tatay niya are firm believer of that na hayaan yung tao ang decide. Kasi 'di ba nga si PRRD kahit ayaw niya kay Bongbong Marcos noon, kahit ayaw na ayaw, ang sinasabi niya, hindi hayaan niyo magdesisyon ng tao. Ayun, nag-decide tayo. Mali. And even before, he even has the decorum to actually, put a stop dun sa yung mga mudslinging during the campaign period. Because as he said, those are words that was said during the campaign period. And since, sabi niyo, Miss Joey, nag-decide na yung mga tao, let's parang let's move on na, and hopefully support kung ano man yung magiging nila, magiging move nila moving forward. Kasi to add on dun sa attitude ni Sara, I feel like this is one of those moments na very yung attributed quote kay Napoleon, na never interrupt your enemy when he is making a mistake. And right now, left and right, they are making mistakes na talagang it keeps blowing up in their faces And the thing na kailangan nating ma-realize dito, there is this common sentiment din sana na actually gusto ko ma-bring up ba dito sa sa live is there's this common sentiment na kapag nangyayari ng malapit sa isa't isa, yung mga
kabulastugan nila, sinasabi na this is basically a cover-up para doon sa mga bigger issues na nagdaan o doon sa mga possible na parang diversionary tactic, smokes and mirrors, smoke screen. Ang gusto ko sana, bilang mga critical listeners and viewers sa nangyayari sa landscape natin ngayon, let's look at it as another way, no? Ang tingin ko dito, this is not the admin covering up bigger issues with other exposés. This is actually the administration doing evil and atrocious acts, left and right, non-stop, with impunity. Hindi ito hindi ito yung parang I did an oopsie, parang ganun, hindi They are basically parang pinapangalandakan nila na they can do this because they can. Yan ang Because gusto we kong can. correct, literal na they cannot hear our cries of calling foul over the sound of the millions, billions, trillions of pesos na nilulunod nila yung sarili nila galing sa ano natin, no? Galing sa actual blood, sweat and tears ng mamamayang Pilipino, no? So I hope na yun yung tumatak sa atin, hindi yung para magkaroon tayo ng discussion kung saan parang baka ano lang yan na parang wag nating kalimutan. Of course, hindi natin makakalimutan yung mga wrongdoing na ginawa nila left and right. Ang kailangan nating matandaan, they are doing this with a very dismissive and elitist attitude towards us. Kasi they never stop di ba? Kaya parang one bomb going off after another with reckless abandon. Nakakaano siya parang sobrang eye-opening nung ma-realize mo na possible pala yung ganitong level ng corruption and evil doing in broad daylight, no less, ano? I remember, meron akong conversation with nakausap ko si Pastor Kibuloy. Nadalaw ko si Pastor Kibuloy sa BJMP before. Tapos, ang sabi ko kay Pastor, sabi ni Pastor, grabe tong mga nangyayari, grabe tong it's all beyond us na merong kaya nilang gumawa ng ganitong katinding kasamaan sa lahat ng Pilipino. Tapos sabi ko, alam niyo po kasi kung ano ang mali natin. We always expect that them and us are of same level pagdating sa moralidad. Na parang, ang mali natin is hindi nila gagawin yan. Hindi nila gagawin yan kay PRRD. Yung ICC, hindi nila gagawin yan. Hindi, imposible, hindi nila. Because we are trying to put them sa same level natin na pagka nandun tayo sa kalagayan nila, hindi natin yun gagawin. Yes, diba? Yes, that's so true. Tayo rin yung nagkumbinsi dun sa sarili natin na hindi po pwedeng magkaroon ng ganito katinding kasamaan. Kasi na para bang self-fulfilling prophecy, no? Oo. Kumbaga tayo rin yung naghinder na yung ganitong uri ng kasamaan imposibleng mangyari. Kaso, ayan nga, nangyari nga. Ang pagkakamali natin, inequate natin na yung moralidad nila kaparehas ng moralidad natin. Hindi natin ginawang possibility na maaari silang maging sobrang sama. Even yung mga time na even yung mga time na talagang grabe na yung mga kapalpakan nila, ganyan. Pero yung sa mga susunod nila na gagawin, nilalagay pa rin natin sila doon sa ganung posisyon na hindi imposible pag ginawa nila yan, sobrang bobo na nila, ganyan. Pero ginawa. They wouldn't dare, but they wouldn't dare, right? But they did, But they did, diba? Tapos, gulat na naman tayo na ginawa nila, diba? I do remember this one moment, na parang one of the most painful times for the Filipino people nung nagkaroon ng standoff with General Torre and PRRD dun sa diba? Yung parang dadalin na nga siya sa ICC. Ay, hindi ko rin alam, pero tandang-tanda ko na there were several officers that was crying during that time na parang nakunan sila ng video na basically they are doing this against their will, no? Na parang
would have thought na ang mararamdaman ko is parang tignan nyo itong ano natin, kaisa natin sila. Pero later on, napalitan siya ng resentment towards them na parang pakiramdam ko na kayo guys, I hope na ano no, ako lang, opinion ko lang naman to no. Pero that time na parang guys, andyan kayo you have all the anong tawag mo doon? Law is on your side to actually put a stop to this madness. Kasi si ano 'di ba, si PRRD retired na siya tapos na siya no. And you are on active duty. And I would have thought na parang ito yung sinasabi nyo na parang may morality equivalence na sa akin ang pakiramdam ko they would have done the right thing to actually combat yung ano ni General Torre no. Ideally yun yung nasa isip ko na parang sana imbis na umiyak-iyak kayo dyan to put such a blunt ano 'di ba, to put such a blunt term dun sa feelings ng ano nila, defeat na nararamdaman nila. Imbis na umiyak kayo Parang ginawa dyan, nila yung tama. sana 'di ba na parang kahit ba I mean I can only speak for myself pero kasi again men in uniforms will always have their lives at risk, 'di ba? Regardless of the situation. Yan yung I don't wanna say it na ano, pero that's what you signed up for. I mean, due to circumstances siguro, talagang yan na lang yung available na option sa'yo. But that is par for the course para sa trabaho mo bilang supposedly defender of the nation. And we have this leader of the nation that is being assailed illegally and actually trying to Disappointing talaga. Disappointing talaga yung uniform. Yeah. Sa totoo. Na parang instead na maawa ako sa kanila, I feel parang may resentment na build up doon sa nangyari na yun. Na parang bakit nyo pa pinapakita na umiiyak kayo na you know na meron kumukuha sa inyo sa camera? Ano ba tong ano na to? Ayun nga, parang I hope na ano no. PNP yun PNP actually yun. Yeah, PNP, sorry. Yeah, PNP. Kasi I remember General Torre was there. General na ba siya noon? General. 2-star. Di ba ginaganon nga yan? 2-star. Ano niya, no? Yung kala mo naman parang may meaning yung pinagsasasabi niya, no? When all he is basically glorified attack dog during that time, no? Na parang, upon my instruction, sirs, like, ano pinagsasasabi mo dyan? Visit ka. But yeah, those were the times na parang, na parang ganun ka-traumatic yung event na yun na kapag tinignan mo in hindsight, nakakatakot kasi all in all, napakasakit na lesson para sa ating mga Pilipino itong presidency ni BBM. And I hope na itong hard lesson na to is actually something that we can count on para mag-ano sa atin, no? Makapag-guide sa atin further to do better, no? I mean, yung mga nagsasabi before na binotom nyo naman yan si BBM, di ba? Alongside Sara. You have to understand na in our position, BBM was standing on the shoulder of giants, di ba? Through BP Sara, and then yung mga DDS actually, tsaka yung KOJC, to name a few, no? So ito yung mga talagang nag-legitimize sa kanya na nag-provide sa kanya na parang basically this is it guys. Parang ano, di ba? He didn't do it alone, no? Na parang yung sinasabi nila na binoto niyo yan, kasalanan niyo yan, pagdusahan niyo yan, ang hirap lunukin kasi parang all of us are paying the price, di ba? And then you as a fellow citizen, you're still parang andyan ka pa rin sa point na pagagalitan mo kami. Ang hirap i-reconcile na parang ganun pa kalaki yung ego nyo that you cannot agree with us na we are living in very perilous times. Yun. So parang sakit-sakit yan. Kasi this level of suffering is unprecedented throughout the entire history ng Pilipinas, no? Kailangan natin ilagay sa context na it actually only took BBM Jr. 3 years para i-ransack yung country natin. Ilang dekada yung kinailangan ng ng tatay niya to establish, no, yung mga nakaw niya. And he did this parang speedrun 3 years. 3 years. That's 3 years na infiltrate ng evil niya
tsaka nung corruption na pinapakalat niya yung every Mm. sector ng gobyerno natin. So, it's a very dire situation. Totoo.